So ayun po mga idol, mapagpalang araw Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-business, mga kapapi. Sa amang panig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyo, taong gala po. Sa araw na ito mga idol ay magbibigay lang tayo ng reaction. Ano po? Ito po yung video ni ka-business one day ago. Patungkol po ito sa sitwasyon po ni Vera. Ito po may title na Vera, ano nga ba ang dapat gawin sa sitwasyon nila ni Lito? Kung saan makikita natin na si Vera ay kinakausap ni Entoy and at the same time si Lito after. So, may mga punto lang tayong mga nakita rito mga idol na gusto kong ihayag sa inyo. Mga punto na gusto ko lang bigyan ng pagkakataon na mailahad naman sa inyo ang aking mga saloobin. Pero bago po ang lahat mga idol, kung bago ka lang sa aking tahanan, please do connect and follow Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dens and Mrs. Ka-Business. At sila po mga idol ang ating nabibigyan ng reaksyon. Bueno, ito nga po. So makita natin mga idol sa unang pasok ng video, ito po yung punto na nag-iiyak si Vera. Umiiyak si Vera. So ako para sa akin, sa senaryong ito, gusto ko lang ipayo, magbigay payo kay Vera na dapat ay matuto na. Di ba? Dapat ay maging strong si Vera sa bagay nito. So, kasi kung titingnan ninyo, itong senaryong ito ay paulit-ulit lang, di ba? Parang ganun pa rin noon. Mag-okay. So, parang paulit-ulit lang. Pero ang pinakamaganda rito, mga idol, na nakita ko, ay yung concern ni Intoy. Yung intervention ni Intoy, na talagang ipinakita niya yung kanyang concern. So dahil naawa siya kay Vera, kinausap niya si Lito. At dito habang nag-uusap sila ni Lito, talagang kumbaga dinidikdik niya si Lito. Una, para maunawaan ni Lito kung ano po ang kanyang ginagawa, na talagang nasasaktan si Vera sa mga bagay na yun. Tapos si Vera ang nagtatrabaho. So dito medyo nakitaan natin ng galing si Intoy sa ganitong klaseng pagresolba. Kasi makikita mo kay Intoy yung kanyang concern. Kay Vera, yung concern kay Lito, gusto niyang ipamulat kay Lito na ito yung mga dapat gawin, ito yung ganito, 'di ba? Although nakikita natin na nagtitimpi siya, pero sa kabilang banda, andyan pa rin yung pagkikerry. Ito po yung mga idol na kumbaga hinihigpitan mo para mas maunawaan ni Lito ang mga punto na nais mong baguhin. So dito, saludo ako kay Intoy. Bumilib ako sa kanyang intervention na ito. Napaka-simple, malumanay, pero may halong pagpipigil, pero talagang bawat pasok niya para kay Lito is sa maliwa, kumbaga klaradong-klarado. Kumbaga sa boxing mga idol talagang laging natatamaan si Lito sa bawat mga ibinabato ni Intoy, At para naman kay Lito sa akin lamang, ito unsolicited advice. Ako Lito, kung makikinig mapapanood mo ito, wag kang masyadong mag-self-pity kasi alam mo, naunawaan ko yung punto mo, pero habang ginagawa mo yan, lumalabas kasi na nagse-self-pity ka Lumalabas na yung limitasyon mo ay hindi mo tinatanggap. Kumbaga nag-iisip ka pa rin na hindi, ito yung mga bagay na kailangan gawin. Diba? Na hindi mo iniisip kung saan dapat ang lugar. Kumbaga kung saan ka lang dapat lumugar sa puntong yan. Akalain mo, yung mga rason mo dahil sa yung nanay-nanayan mo, bakit kung pupunta ka ba doon? Mare-resolve yung mga bagay na yan? Yun ang dapat natin. Tapos, makita mo naman na ang lahat ng bagay, pero ang lahat ng mga paghihirap, kumbaga, ay nanggagaling kay Vera. So dapat bago mo isagawa ang isang desisyon, ay dapat meron kang sariling konsultasyon. Nagpapanagpo ang inyong mga idea. Hindi yung ikaw lang ang masusunod dahil nakita naman natin na
mas malaking pabor kung usaping paghahanap ng pera ang ginagawa ni Vera. So, dapat bilang ikaw, sumuporta. Alam nyo, ang ano ko lang dito is, balikan nyo yung mga nakaraan ninyo. Yung panahon na una pa lang kayo, di ba? Yung unang salta ninyo sa Maynila, umabot sa punto na namamalimos kayo. Pero ito na ngayon ito na. Ang laki na ng pinagbago, may YouTube channel kayo na kumikita na, andyan kayo sa ka-business. Tama yung sinabi ni Intoy na ang bawat aksyon natin, since nasa ka-business tayo, ay kailangan mayroon tinatawag na reservation, may pag-iingat. Kasi kahit sabihin na problema natin yan, may domino effect yan kay Mr. Ka-business at Mrs. Ka-business. Kasi sakop kayo nasa pamamahay kayo nila. Sakop kayo ng sambahayan ng ka-business. Minsan kasi may mga bagay na kailangan natin isaalang-alang din. Tuldo mga idol, panoorin nyo, may bagong video ngayon na lumabas sa si Mr. Ka-business at humingi sila ng pasensya. Ito naman po mga idol na sinasabi ko reaction, although nung nakaraang araw pa ito kasi inantay natin yung pag 24 hours ng video, hindi ko rin naman mapigilan yung damdamin ko. Kasi paulit-ulit na lang ito Yun ang dapat intindihin, yun ang dapat tingnan ni Lito. Na hindi siya dapat nagsiself-pity sa kanyang sitwasyon. Kasi lalabas talagang ginagamit niya yung kanyang kasalukuyang sitwasyon upang magawa yung kanyang mga o masuplayan yung kanyang mga naisin, yung kanyang mga bisyo. Kasi may lumabas pa doon, di ba? Nag-inom siya, nagsusugal siya. So, hindi na dapat mangyari ang bagay na yan. Dapat mapahalagahan ang lahat ng mga biyayang natatanggap ninyo wala sa ka-business. At although, itong sabihin natin na sumasahod kayo sa YouTube ay sarili ninyo dahil sarili ninyong vlog, ganun pa rin yan. Hindi naman na mangyayari yan kung hindi napapanood kayo ng ka-business. Pagpalagay wala kayo sa ka-business, ganun ba ang lalabasan yan, di ba? Hindi. So, sako pa rin kayo ng ka-business community at ang lahat ng bagay ay dapat ay mayroong pag-iingat. No? So ito lang naman ay payo lang kasi makikita natin sa comment section si Lito ang talagang binabato rito ng negative mga response. So sana ang mapapayo ko, magbasa ka Lito, magbasa ka ng mga komento and then wag mo lang sanang ikagalit, bagkus gawin mo siyang as constructive criticism. Dapat kasi may puntong ikaw ang dapat may baguhin sa sarili. Ikaw ang magbabago. Kasi ang lahat ng ginagawa mong aksyon, apektado lahat. Tingnan mo naman si Vera. Kumbaga, sobrang hirap na, di ba? Iniiyak na lang niya ang lahat. Dapat hindi mo na binibigyan ng pasakit si Vera. Dapat hindi mo na binibigyan ng sakit ng damdamin. Bagus, dapat nakasuporta ka na sa kanya dahil mayroon kayong natatanggap ng biyaya. Andyan na yung inyong YouTube channel. Napapanood na kayo at kumikita. Di po ba? Ipagpasalamat niyo yung bagay na yan. Malaking tulong na yan kaysa ikumpara ninyo yung buhay ninyo. No? So, ganito lang po, hanggang dito lamang po, kabuuan para po kay Lito is, ang sa akin lang ay una, dapat respeto sa sarili mo, i-respeto mo ang sarili mo para magkaroon ka ng magandang aksyon, i-respeto mo ang ka-business dahil nandyan ka, and at the same time, i-respeto mo rin si Vera bilang iyong asawa. And congrats to Intoy na ipakita mo yung kumbaga pagmulat sa kamalayan ni Lito at ito naman dito ng mga sinabi ni Intoy ay huwag mong masamain dahil concern lang siya bilang kapatid mo. So mga idol, kung may comment din kayo patungkol po sa video ito, please pa-comment sa baba, babasahin ko pa rin para makatulong din sa akin sa reaction na ito. So hanggang dito lang po muna tayo mga idol. Again, please do connect Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dens, likewise Mrs. Ka-Business. And of course, supportahan din natin ang vlog nila Vera at Lito. Supportahan din natin lahat ng mga kagwang and of course ang lahat ng mga reactors. At ang inyong abang lingkod, Taong Gala. Hanggang dito lang po muna mga idol. God bless us all. Magpalang araw sa ating lahat.